Isang gabi ay nagkagulo ng ginulantang ng isang intruder ang Hacienda Natividad. Isang lalaki ang nagtangkang nakawan ng mahalagang dokumento ang opisina at nakita ito ni Namira. "Shout, or I will kill you!" Banta ng intruder kay Namira na nakilala niyang si Patrick. She was shocked and speechless, and her lip was zipped because of fear and attraction. Hindi nawala sa isip niya si Patrick at makalipas ang isang taon ay muli silang nagkita nito. "I'm so happy for both of you!" Tuwang-tuwang wika ni Tita Teresa nang malaman ng tungkol sa pagkakaunawaan ni na Rodolph at Ronica. "Tita, ayoko na pong patagalin ng paghihintay. I think I want to settle down sa lalong madaling panahon." "Ha? Abay, pag-usapan yung dalawa yan kung iyan ang gusto nyo." "Desidido ka ba, pinsan?" tanong ni JM. "Oo naman. Saan ba ninyo planong magpakasal?" Dito ko po gusto, tita," si Ronica ang sumagot. "Iyan ang gusto kong marinig dahil kung dito, hindi pa huli para sumabay kayo sa amin ni Rose. Total ay nagbago kami ng date ng kasal." "Okay lang sa inyo? Bihira ang magpinsan na sabay sa kinakasal. Walang problema sa amin." "Ang mga magulang mo ang kausapin mo, Rodolph. If I know, baka hindi matanggap ng mama mo si Ronica." "Desidido na akong manindigan, tita. Kung hindi siya papayag, magpapakasal akong mag-isa. Total ay nasa tamang edad na kami." "Bahala kayong dalawa." Nakikinig lang silang tatlo na kaibigan ni Ronica. Pero masaya sila sa naging kapalaran ng kanilang kaibigan. At kung mag-aasawa na ito, mas lalo silang magiging masaya para rito. Lalo pa at si Rodolph ang makakatuluyan nito. Alam nila kung gaanong kamahal ni Ronica si Rodolph. May tuturing ito na isang himala. Ang mapaibig si Rodolph kay Ronica na noon ay minamata-mata lang nito. Iba talaga pag kumilos ang pag-ibig. Ganyan rin kaya ang mangyayari sa akin? "Hoy Namira, bakit sobrang seryoso ka dyan? Anong iniisip mo?" "Nag-iisip lang rin ako ng imposible." "Anong ibig mong sabihin?" "Gusto kong mangyari rin sa buhay ko ang nangyari kay Ronica. Imposible na naging posible. Bakit naman gusto mong pahirapan kung makakakita ka rin naman ng guy na mai-in love sa'yo nang wala kang pagdadaan ng sakit ng loob kagaya ni Ronica?" "Oo nga naman, ang weirdo mo naman. Parang mas masarap yung may pinagdadaanan, may challenge." "Naku, kayanin mo kaya?" "It remains to be seen." "Anak, malapit nang dumating ang takdang palugit ng pagkakautang natin kina Senyor Miguel. Kapag hindi pa rin natin mabayaran ang pagkakautang natin, ay pwede na nilang ilitin ang lupang minanan namin sa lolo mo. Kawawa tayo, anak. Iyon na lang ang kabuhayan natin at pag-asa para umunlad. Makiusap na lang tayo kay Senyor Miguel. Baka hindi na lang nila tayo pagbigyan, Patrick. Sobrang haba na ng palugit na ibinigay ng mag-asawa at wala na silang ipinatong na tubo. Tayo na ang nagkulang. Hindi natin nagawang makapag-produce ng perang pambayad." "Anong binabalak niyong gawin ngayon?" "Hindi ko alam. Ang tangi ko lang alam, kapag hindi tayo nakabayad ay magiging mahirap pa tayo sa daga." Nanlumi siya. Nahahabag siya sa kanilang magulang. At kung meron man siyang gustong sisihin sa mga pangyayaring ito, ay ang kanyang kapatid na panganay na nagbaon sa mga magulang niya sa kahirapan. Sa kagustuhang umunlad ng buhay ay pinilit ng ati-pati niya na isang laang lupain ng ₱250,000 para raw sa isang negosyong bubuksan nito sa Manila. Nangako ang kapatid niya na ibabalik ang pera at mas malaki pa pagkaraan ng 2 taon. Dahil sa anak na panganay at may tiwala rito, ay naniwala ang kanyang mga magulang sa kanyang kapatid. Pero nawaldas ang perang iyon at ni Cinco ay walang bumalik. Isang malaking dagok iyon sa kanilang pamilya. Nakiusap sila sa mag-asawang Senyor Miguel at Senyora Teresa at bigyan sila ng 2 taon pang palugit para mabawi ang kanilang lupa. Subalit, wala pa ring nangyari sa buhay nila.
Siya ay nagtatrabaho sa hasyenda bilang katiwala sa lupain. Ang kita noon ay pinaghahatian ng pamilya nila at ng mag-asawa. Subalit hindi sapat ang share nila para makabayad ng pagkakautang. Ilang ulit pa na nasa ospital ang kanyang ina at humingi pa sila ng tulong kina Senyor Miguel at Senyora Teresa. Kaya marahil gano'n na lang ang hiya ng mga magulang niya sa mag-asawa. At kung maiilit man ang lupa ay wala na silang pwedeng ipangahas para mabawi pa iyon. Sobra-sobrang palugit na ang ibinigay ng mga ito sa kanila. Kaya lang, sa nakikita niyang paghihirap ng kalooban ng kanyang ina, ay parang hindi nito kakayanin ang pagkawala ng kanilang kabuhayan. Naguguluhan siya kung ano ang gagawin. Malaking problema itong dinadala niya. Rush na ang naging wedding preparation ni na Rodolph at Ronica para makasabay sa kasal ni na JM at Marose. Nagbalik si Rodolph at Ronica sa Davao para formal na ipakilala ni Rodolph si Ronica sa mga magulang nito at magpaalam na ikakasal na sila. Hindi pumayag ang mga magulang ni Rodolph pero nanindigan ng binata. Samantala, bagamat nag-aalala rin ang mga ito na baka matahin lang si Ronica ng mga magulang ni Rodolph, ay pumayag na rin ang mga ito na pakasal si Ronica matapos bigyan ng assurance ni Rodolph. Napilitan silang sumama kay Ronica sa pagbalik nito sa Davao at dahil napag-alaman ng mga magulang nila na naging maganda ang kalagayan nila sa Manila at muli silang pinayagan ng mga ito na lumuwas. Ano pa at tunay na masaya sila sa magandang kapalarang dumapo sa kanila lalo na kay Ronica. Excited na rin sila sa paghahanap bilang mga pangunahing abay ni Ronica sa kasal nito. Sino kaya ang susunod kay Ronica? Baka ikaw na, Mira. Bakit ako? Feel ko lang. Sana lang magkatotoo yan sinasabi mo, Tekla. Hindi ko pa kasi feel. Basta, maniwala ka sa akin. Halinga kayong apat. Tawag ni Senyora Teresa sa kanilang apat ng araw na iyon. Bakit po, Senyora? Talaga bang wala nang igaganda itong mga pangalan nyo, ha? Final na ba ito? Napahagik-hik sila sa sinabi ng Senyora. Actually po, tita, magaganda naman ang true names namin eh. Ang tunay na name po ni Ronica ay Veronica. Maganda naman pala ang pangalan eh. Mabuti pa itong ipalagay naming pangalan sa wedding invitations ni Rodolph para class namang sabihin. Sige po, walang problema. Kasalukuyan silang tumingin sa draft ng wedding invitation ni Rodolph at Ronica nang may dumating at nakatawag ng pansin ng senyora. Aba Patrick! Ikaw pala! Kamusta na iho? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sabay-sabay silang napalingon at tumambad ang isang matangkad at makisig na lalaki sa kanilang likuran. Na bagamat nasunog ang balat sa araw, ay naka-enhance pa itong kagwapuhang taglay ng lalaki. Sa tingin niya ay maputi ang lalaking ito at nagtanlang ang kulay dahil sa araw. Walang kakurap-kurap ang pagkakatingin niya sa lalaking iyon. Tinatambol-tambol ang puso niya habang wala siyang kakurap-kurap na nakatitig sa lalaking iyon. Tinatambol-tambol ang puso niya habang wala siyang kakurap-kurap na nakatitig sa lalaking iyon. Sa malas ay na-attract siya sa kakisigan nito. Magandang hapon po, senyora. Anito'y sabay ngiti ng maluwag. Nataranta siya nang magsalita ang lalaki. Malamig sa tenga ang buo at baritonong tinig nito. Napako ang kanyang mga mata sa mukha nito at halos ay napagkit na doon. Grabe, bakit ganito ang nararamdaman ko? Para akong nagagayumo sa mukha niya. Ang macho niya at lalaking-lalaki pa sa tindig. Pati boses, kahanga-hanga. Aniya sa sarili. Hoy, baka maduling ka nakakatitig dun sa mama.
Pabulong na sabi ni Tekla sabay sikob sa kanya. Ha? Ano ka ba? Nakakahiya. Baka isipin niya na cheap ako. Halata ka kaya? Titig na titig ka kaya sa kanya? Bigla niyang inalis ang tingin sa lalaking iyon at ibinaling kay Tekla. Oh, bakit ka sa akin nakatingin? Para itahimik mo yung bibig mo. Pero hindi siya nakatiis at muling ibinalik ang mga mata sa lalaking iyon. Ang lakas talaga ng arrive ng lalaking iyon, parang may humihila sa mga mata niya para titigan ito ng mas matagal. Wari ay naramdaman ng lalaki na nakatingin siya at ito ay napalingon. Dali-dali niyang hinila si Tekla sa labas bago pa siya matingnan ng lalaking iyon. Sumunod sa kanila sina Ronica at Maggie. Ano ka ba? Muntik na akong madapa, react ni Tekla. Di ko kaya, Lola. Nataranta ako ng titigan niya. Masaya yan. Iyan ang tinatawag na love at first sight, singit ni Maggie. At kahit nasa labas, ay nagkakanda habang leeg na sumilip siya sa loob para makita uli ang lalaki. Hala, luka-luka na to. Ano ba talaga ang pakay mo, iho? Hihingi ka ba uli ng palugit? Pwede naman, kung gusto mo. Tila naumid ang dila niya sa tanong ni Senyora Teresa. Buti na lang at wala na siyang kaharap ng mga babae. Napadalaw lang po, Senyora. Mangangamusta po sa inyo. Pagsisinungaling niya. Hindi niya nagawang sabihin ang tunay na pakay dahil sa hiya. Balak talaga niyang makiusap na bigyan pa sila ng kaunting palugit hinggil sa usapan ng kanilang lupa, pero naunahan na siya ng hiya. Baka nahihiya ka lang. Tungkol ba ito sa lupain ng sadya mo? Hindi po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo dahil sa konsiderasyon ninyo sa pamilya ko. Okay lang iyon, iho. Basta ang mahalaga ay nagsasabi lang ng totoo. Ikumusta mo nga pala ako sa mga magulang mo, Patrick. Ipaalala mo rin na malapit na ang due date ng inyong lupa. Opo, alam po namin. Mabuti. Sana ay makabayad na kayo. Pabor din iyon sa inyo. Nasasolo na ninyo ang kita ng lupain. Opo nga, senyora. Teka, nasan ba si Nanay Esther para mapaghanda ka ng merienda? Wag na po. Wag na po. Hindi na po ako magtatagal. Napadaan lang po. Ganun ba? Siya sige. Mag-ingat ka, Patrick. Siya nga pala. Baka hindi ko na kayo mapadala ng invitation. Ikakasal kasi si JM sa 1 linggo. Pumunta kayo dito sa bahay, ha? Sige po. Sasabihan ko po sila. Ayun na siya, Tekla. Dali, magtago tayo at baka makahalata na tinitingnan ko siya. Hinila na naman niya si Tekla. Hanggang mamaya pa ay mapuputol na braso ko sa bruhang to. Parang humihila ka ng lubid. Hello, tao po ako. Huwag kang maingay at baka marinig tayo. Padaan na siya sa tapat natin. Tago kayo, bilis. Sa palagay ko ay nahahalata ka niya. Kanina pa. Hindi kaya umaalis ang mga mata mo sa pagkatitig sa kanya. Oh my gosh, grabe. Ayan na siya. Nagtago sila ng maigi sa likod ng halaman habang sinusundan ng tingin ang palabas na lalaki sa bakurang iyon. Grabe talaga. Ang cute naman ng mamang yun. Singkit ng pangalan niyang Patrick. Ang ganda maglakad at ang tangkad pa. Panalo ko kapag ganyan naging boyfriend ko. Sumama ka na kaya? Parang di ka mapakaling pusa dyan eh. Nagtataka nga ako, Tekla. Hanggang ngayon ay kinakabog pa rin ang dibdib ko. Sa palagay mo, ano na yan? Mukhang na love at first sight na nga yata ako sa kanya. Ang cute niya talaga. Kinikilig na wika niya. Naman,
Daming cute naman yan kanina pa. Nakulili na kaya ang tenga ko. Pero kung sa bagay, kahit medyo nasunog ang balat niya sa araw ay ang lakas ng sex appeal niya. At saka halata ka naman lola eh. Sobrang di na naaalis ang mga mata mo dun sa tao. Baka siya na ang hinihintay mo, Namira. Pwede na. Uy, kung may kirengkeng na siya. Sobra naman kayo. Sabi ko lang crush, hindi ko pa siya pinapagplanuhang ligawan no. Diyan na rin papunta yan. Uy, nakita niya na ang kanyang dream boy. Ano kayo? Hindi pa natin lubusang makikilala ang taong yun eh. Naku, tumigil nga kayo. Ayoko pang bigyan ng sakit ng ulo ang sarili ko. Hanga lang ako pero hindi ibig sabihin nun ay gusto ko na ng commitment. Wala pa akong kamuwang-muwang sa love. Magtanong ka kay Ronica para matuto ka. Ayoko pa, hindi ko pa gustong magka-boyfriend. Pero habang sinasabi niya iyon, ay binabalik-balikat naman niya sa alaala ang mukha ng lalaking iyon kanina. Physically attracted talaga siya rito. Wish lang niya na ang lalaking iyon na ang magiging boyfriend niya. Parang andali. Kung pwede lang bumili ng boyfriend, bibilhin ko na siya. Aniya sa kanyang isipan. Matagumpay ang double wedding na ginanap sa malawak na bakuran ng Hacienda Natividad. Isang napaka-eleganteng wedding iyon na dinaluhan ng napakaraming bisita at bakas na bakas sa mukha ng kanilang kaibigan ang tuwa. Masasabing napakapalad ni Ronica. Akalain mong makatuluyan nito ang lalaking inaakala nito at hindi na magkakaroon ng katiting na damdamin sa kanya. Malalim na ang gabi nang matapos ang selebrasyon at nang makaalis ang mga bisita ay kaagad nang nakatulog ang lahat sanhi ng matinding pagod. Subalit si Namira ay hindi dinadalaw ng antok. Sa kabilang dako, sobrang kinakabahan si Patrick sa naisip na paraan para makuha ang titulo ng kanilang lupain. At iyon ay ang nakawin ito. Bahala na, hindi niya kayang tiisin ng ina na nagdurusa dahil sa lupain nila. Parang mawawasak ang puso niya habang nakikitang umiyak ang kanyang ina dahil sa pag-iisip sa kabuhayan nila. Ang balaki ni Patrick ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Ang plano niya, kung mahuli siya ay hihingi na lang siya ng tawad kina senyora. Pero gagawa muna siya ng sarili niyang hakbang at kapag nagtagumpay siya ay isasangla niya iyon sa ibang tao ng mas malaking halaga. Kasunod noon ay babayaran niya ang pagkakautang nila kay Senyora Teresa at saka niya mag-iisip ng mas magandang negosyo na makakatulong sa kanyang pamilya. Mabigat na balakin pero iyon ang tanging paraan na naiisip niya. Dahil kabilang siya sa mga bisita sa kasalan na kasalukuyang nagaganap sa hasyenda. Nagiiyakan silang magkakaibigan matapos ang kasalan. Happy kasi sila for Ronica at hindi nila maiwasan ang hindi umiyak. Laki-laki mo talaga friend, kaya magpakabuti kang asawa ha. Huwag kayong mag-aaway at gawin mo ang lahat para lalo kang mapamahal kay Rodolph. Ako pa, tiyak yun. Sobrang mahal ko yata si Rodolph at patutunayan ko na hindi siya nagkamali na magmahal ng isang mahirap na katulad ko. Uy, siya nga pala. Alam mo ba na isang house and lot ang gift ni na Tita Teresa at Tito Miguel sa inyo? Ha? Talaga? Oo, at malapit lang raw dito sa hasyenda yun. Ay naku, nakakabilib talaga si Lord. Pag siya ang kumilos, tiyak na sobra-sobra ang blessings na darating sa inyo. Samantala, natanaw ni Namira si Patrick kanina pa at hindi na ito hinihiwalayan ng kanyang mga mata. Hangang-hanga talaga siya kay Patrick, lalo na pala kapag naka-formal attire ito. Hindi niya magawang ibaling ang mga mata niya sa iba.
Napansin niya na palingalinga ito at pasimpleng humiwalay sa karamihan. At maya-maya'y nagtungo ito sa back door. Nagkagulo pa rin ang lahat ng mga bisita kung kaya walang nakapansin nang pumasok siya sa loob ng ancestral house. Malaya siyang nakapunta sa kinaroroonan ng opisina na sa palagay niya ay kinaroroonan ng titulo nila. Bago isagawa ang balak ay pinag-aralan niyang mabuti kung paanong madistrongka ang iba't ibang uri ng lock. Kaya na makapasok siya sa opisina ay madali niyang nadistrongka ang mga drawers at filing cabinet ng posibleng kinalalagyan ng pakay niya. Hindi nagtagal ay natagpuan niya iyon sa isang filing cabinet na sa pantahan niya ay private records na mag-asawa ang laman. Na makuha ang titulo ng kanilang lupain ay maingat na ibinalik niya sa dating ayos sa filing cabinet na pinagkunan niya. Halos hindi humihingang bilisan niya ang lugar na iyon matapos itago sa kanyang jacket ang pakay na dokumento. Samantala, sa pagpapatuloy ng okasyon, kasalukuyang nag-uusap ang mga magkakaibigan at sina Mira nang sinumpong siya ng tawag ng kalikasan. Napaka-wrong timing naman ito. Sandali lang mga best. I'll be back. Magtutrono muna ako. Pagdadahilan niya. Nakikiayon ng pagkakataon kung naroon rin si Patrick. At dahil sa tawag ng kalikasan ni Mira, ay solong-solo na nila ang buong kabahayan dahil halos abala ang lahat sa labas ng bahay. Sige na Mira, bilisan mo at maganda itong pinag-uusapan natin ha. Yes mga bestie. Bit-bit ang laylayan ng kanyang gown ay sa backdoor na siya dumaan para shortcut sa kubeta. Mabilis nang naidaos ang pagbabawas at paglabas niya ng banyo ay nakahanda na siyang hanapin kung saan nagtungo si Patrick. Subalit, nakarinig siya ng tila nabasag na bagay. Hinanap niya ang pinanggalingan ng ingay at napadako sa porch na nag-uugnay sa sala at sa main office sa ancestral house. Natawag ng pansin niya ang pagkalaglag ng isa sa glass candle holder na nakalagay sa bungad ng pasilyong iyon. Dinampot niya ang nabasag na candle holder, nagpalinga-linga. Nagpasa siyang silipin ang mga sulok ng bahay. Baka nga may nakapasok sa lugar na iyon at wala silang kaalam-alam na lahat. Pero wala naman siyang nakitang anuman. Aalis na sana siya sa lugar na iyon nang mapansin niyang nakabukas ang main entrance glass door ng opisina. Ha? Paano nangyari yun? Sadyang lalapit na sana si Mira sa nasabing pinto pero dalawang matitipunong bisig ang yumakap sa kanya. Isang patalim ang itinurol sa leeg niya at isang kamay at sa bibig niya. Huwag kang magkakamaling magsumbong sa mga nakita mo kung gusto mong humaba pa ang buhay mo. Babala ng isang tinig na tila nanggagaling sa ilong. Oo, promise, wag mo lang ako sasaktaan. Sige, papakawalan kita, pero wag na wag kang lilingon hanggang hindi ako nakakaalis. Oo, please lang, wag na wag mo akong papatayin at hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya, pero hindi niya sinunod ang bilin nito. Lumingon siya at laking gulat nang makita ang muka ng lalaking iyon. Ikaw? Laking gulat at nauutal na bunsol niya sa lalaki. Nanlaki ang mga mata nito, wari ay naalarma dahil nakilala niya ito. Pero sa halip na balikan siya ay mabilis nang tumalilis na ito. Naiwan siyang shock at takot na takot. Ang tagal niyang natuod sa kinatatayuan. Na mabawi ang wisyo ay nagmamadaling umalis na rin siya sa lugar na iyon. Bakit ang tagal mo na Mira? Ang dami mong na-miss na kwentuhan. Oh, wala. Anong wala? Bakit para kang namumutla? Ano kasi? Ang sakit ng tiyan ko kanina. Akala ko ay hindi pa lalabas ang nasa tiyan ko eh. Okay na bang tiyan mo? Okay na.
Subalit nanatili na siyang tahimik hanggang sa matapos ang usaping iyon. Parang nakikinig-kinita pa niya ang mukha ng lalaking iyon habang nakatingin siya hanggang sa tumakas sa kanyang harapan. Nakakapanibago ka talaga. Ano ba talaga nangyari? Ah, okay lang ako. Huwag niyo nang pansinin. Hanggang sa matapos ang pag-uusap na iyon. At wala na ang lahat ng mga bisita, ay nanatili siyang tahimik. Maging nang magpaalam ang mga newlywed sa kanila for their honeymoon sa Hong Kong by simpleng yakap at halik lang ang ibinigay kay Ronica. Bakit ba para kang napipipi? Naninibago ako sa'yo. Oo nga, parang na-zipper ang bibig nito. Ano ka ba? Hindi kami sanay na makita kang ganyan. Sabi na ngang wala ito eh. Epekto lang to ng sobrang busog. O siya, alis na ako mga kababayan at kaibigan. Pagbalik ko ay may mga pasalubong kayo sa akin. Teka, ano nga pala ang gusto niyong pasalubong para hindi na ako mahirapang mag-isip? Sa akin, kahit na ano, pwede na ternong bag at sapatos. Ako in-check na malaki ang mga mata. Joke! Kahit na ano, basta galing sa inyo. Ikaw? Harap ni Ronica kay Namira. Bahala ka na. Bakit ba ang lungkot-lungkot mo? Dahil ba sa akin kaya ka ganyan? Tumango siya pero alam niya na nagsisinungaling si Namira. Ibang dahilan ang bumabagabag sa kanya ngayon. Kung dati ay paghanga ang nararamdaman niya para kay Patrick, ngayon ay may kasama na iyong takot. Nagtatalo pa man din ang kalooban ni Namira kung magsusumbong siya kay Tia Teresa. Pero nag-aalala rin siya kay Patrick, baka mapahamak ito kapag ginawa niya iyon. Araw ng Lunes, nagkagulo ang lahat sa ancestral house. Natuklasan na ang pagkawasak ng pinto ng opisina at ang pagkakaransak ng lugar na iyon. Walang pera o anumang mahalagang bagay pero mukhang naghalughog ang intruder dito. Pero ano naman ang motibo niya, mahal? Hindi ko alam, Miguel. Naguguluhan ako. Ang mabuti pa ay ipaalam na natin to sa mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Namira sa naging desisyon ni na Senyora Teresa. Naku, wag po! Hindi nag-iisip na react niya na labis nang ipinagtaka ng mag-asawa. Bakit, Namira? Bakit wag? Baka balikan tayo na magnanakaw na yun. Kasi po, baka lalo tayong balikan kung magsusumbong tayo. Ano po ba ang nawawala? Kung sabagay, wala akong nakikitang nawala. Naka-intact naman ang mga gamit dito. Bagamat magulo lang ang ibang mga dokumento. Ano kayang mabuting dapat gawin? Gulong-gulo ang lahat kung paano makakakuha ng lead ang mga ito. Halimbawa ay may fingerprints na magtuturo kung sino ang may kasalanan. At naalarma si Namira sa katotohanan iyon. Bago tayo gumawa ng kaukulang hakbang, ay kailangan muna nating malaman kung ano ang tunay na motibo ng may pakana ng lahat ng ito. Pagkuway wika ni Senyora Teresa, para siyang nabunutan ng tinik, at least walang puwersa sa tinig ng matandang babae. Wala ba talagang nakapuna sa inyo kung may nakapasok na ibang tao rito? Lahat ay nagsabing wala silang nakita. Gusto niyang makonsensya at magtapat ng katotohanan pero nanaig ang takot ni Namira sa kanya. At hindi lang iyon ang dahilan. Naziplak ang kanyang bibig not only because of fear but also because na-attract rin siya kay Patrick. Hindi niya ma-imagine na mapahamak ang lalaking lihim na kanyang hinahangaan. Ang mabuti pa ay nagpa-inventory muna tayo ng mga nawawala bago tayo magsuplong sa mga pulis. Matagumpay na naidala ni Patrick ang dokumento sa kanilang tahanan. May inabot na isang dokumento si Patrick sa kanyang mga magulang.
Ano ba itong papapirmahan mo sa amin ng inay mo, Patrick? Power of attorney po yan, Tay. Nakaprepare na just in case na magkaroon na tayo ng chance na makuha ang lote natin. Ako na lang po makikipag-negotiate kina Senyora Teresa. Lalo mo lang pinapasakit ang loob ko. Buti kung magkakaroon pa tayo ng chance na mabawi ang lupa natin. Wika ng kanyang ina. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, Nay. Malay ninyo, bigla akong tumama sa loto. Sana nga ganyan kadaling mangarap. Na kapag inisip mo, mangyayari agad. Basta, pirmahan niyo na lang po ito, Nay, Itay. Magtiwala po kayo sa akin. Nang pirmahan ng ama at ina ang power of attorney, ay napapikit si Patrick. Patawarin niyo po ako. Kung niloloko ko kayo, para rin po ito sa inyo. Aniya niya sa kanyang isipan. Kung ilang gabi na siyang hindi dalawin ng antok, laging naaalala ni Namira si Patrick. Ang mukha nito ng gabing iyon na bagamat nagbabantay ay nagbabadya rin ng kaba. Sobrang natotorture siya dahil hindi niya magawang ipagtapat kay Senyora Teresa ang katotohanan. Hindi niya alam kung paano i-handle ang lihim na iyon na tanging siya lang ang nakakaalam. Bunga noon ay palagi siyang walang kibo, bagay na napupuna ni na Meggie at Tekla. Hoy, sobrang serious ka na ngayon ha? Baka ma-hospital ka na niyan. May bumabagabag lang sa isip ko. Ano yun? Mamaya ay maloko ka na kakaisip dyan at wala man lang kaming naitulong sa'yo. Kaya ko na tong mag-isa. Huwag na kayong dumamay. Aba, naglilihiman na ba tayo? Please, huwag niyo na akong pilitin. Hindi ko talaga pwedeng sabihin. Naninibago kami sa'yo ah. Hindi ka naman dating ganyan. Alam ko, kaya lang hayaan muna ninyo akong suluhin kung ano man itong bumabagabag sa akin. Magandang umaga. Buhay na tinig na narinig ni Namira sa kanyang likuran. Kasalukuyan siyang nag-aaral ng leksyon niya sa swing at nanlaki ang kanyang mga mata nang nalingunan niya si Patrick. Nandyan ba si Senyora Teresa? Hindi magkadantutong tumango si Namira. Sana wala kang binabanggit sa kanya ng kahit na ano. Baka mapilitan akong may gawing masama sa'yo. Pabulong na banta ni Patrick kay Namira. Promise, wala akong sinasabihan kahit kanino. Magaling, magkakasundo tayo kung ganun. Siyang baba ni Senyora Teresa at nagulat pa sila nang mamalayan ng presensya nito. Magandang umaga, Senyora. Nadalaw ka. Ano ba ang balita? May mahalaga po akong sadya sa inyo, Senyora. Bakit, iho? Tutubusin mo na ba ang titulo nyo? Opo, kung pwede na po. Magkano po ba ang lahat na pagkakautang namin? Napansin niya na gulat ang Senyora. Hindi ka nagbibiro? Hindi po. Gusto ko na po talagang bayaran ng lupa namin na nakasangla sa inyo. Natuptok nito ang dibdib sa malas ay hindi talaga ito makapaniwala. Huwag ka naman sana magagalit, iho. At saan ka naman kumuha ng pera? Pinairam po ako ng isang kaibigan ko, Senyora. Bueno, maupo ka muna riyan at ipapakwenta ko ang lahat ng dapat mong bayaran. Sige po. Nagpalinga-linga siya nang mapag-isa na siya sa salas. May hinahanap ang kanyang mga mata. Ang babaeng nakakita sa kanya nang nakawin niya ang sarili nilang titulo ng lupa. Namira, hanapin mo nga ang file ng pangalang ito. Lot title iyan. Tingnan mo dito sa gray na filing cabinet. Bungad ni Tita Teresa nang pumasok sa office. Opo. Panatag ang loob na ayon niya. Inisa-isa niya ang file na cabinet na iyon pero wala siyang nakita. Sigurado ka ba na wala dyan ang pinapahanap ko sa'yo? Wala po talaga, tita. Inisa-isa ko na po. Hanapin mo mabuti. Wala naman akong pinaglalagyan noon kundi dyan.
kulit ni Senyora Teresa. Natigilan si Namira. Kinutuban at hindi kaya ang dokumentong iyon ang ninakaw ng lalaki nang mahuli niya nung gabi ng kasal ni Ronica at Rodolph. Tumayo siya at natarantang humarap kay Senyora Teresa. Pakiramdam niya ay malaking kasalanan itong ginagawa niya dahil may alam siya pero nananatiling nakasarado ang kanyang mga bibig. Tita, wala po talaga. Bakit parang natataranta ka? Wala po. May sakit ka ba? Wala po. Teka, baka nainip na yung bisita ko sa labas. Sabihin mo na sandali lang at kinikwenta pa kamo ang utang nila. Opo, sige po. Kinakabahang lumabas si Namira. Nangangalog ang mga tuhod niya sa tindi ng tensyon. Kung pwede nga lang ay bukan niya ang kanyang mga bibig at sabihin ng totoo. Pero kung gagawin niya iyon, ay nakakatawa naman ng lalaking iyon. Panay ang hinga niya ng malalim hanggang sa makarating sa sala. Dinatnan niyang nakaupo ang isang lalaki patalikod sa kanya. Excuse me? Pinapasabi ni Tita Teresa na sandali lang raw at kinikwenta pa niya ang mga babayaran mo. Dahan-dahang lumingon ng lalaking kinausap niya at nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Siya man ay nagulat, napahanga at nabigla. Ikaw? Tutop ang bibig na wika niya sabay atras. Miss, huwag kang matakot. Huwag matakot matapos mo akong takutin? Ano ka ba? Takot na talaga ako. Tatakbo sana siya para iwan ng lalaki, subalit nahawakan siya nito sa kamay. Liz, wala akong hihilingin sa iyo kundi ang huwag mo sana akong ibisto sa kanila. Nakikiusap ako. Hawak siya ng lalaki sa magkabilang balikat at titig na titig sa kanya. Siya man ay nakatitig sa mukha nito at wala siyang maramdaman ng mga sandaling iyon kundi paghanga. Ang takot ay biglang napawi at ngayon ay ginagapangan siya ng kilabot sa buo niyang katawan, sanhi ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Hindi naman kasi mukhang nakakatakot ang mukha ng taong ito, bagkus ay attractive at napaka-pleasant ng personalidad nito. Higit pala itong makisig sa malapitan. Ang kanyang mga labi parang napakasarap halikan. Kung hindi nga lang ba natutukan siya ng patalim ng lalaking ito, ay hindi niya magagawang matakot rito. Lalo siyang nataranta nang magtama ang kanilang mga mata at nagkatitigan. I'm sorry. Tila napapasong wika niya nang ma-realize kung gaano kahigpit ang pagkakahawak ni Patrick kina Mira. Sobrang napako ang mga mata niya ng pagkakatitig sa babae at tila hindi niya magawang alisin ang pagkakatingin niya dito. Patawarin mo ako, miss. Sa tingin ko, hindi mo ako binisto. Hindi talaga. Natatakot ako na baka patayin mo ako. Hindi ako mamamatay tao. Lalong hindi ko kaya manakit ng babae. Lalo pa at kasing ganda mo. Siyempre, kinilig siya sa sinabi ng binata. Pero natatakot talaga ako sa iyo. Bakit mo ako binantaan noon? Kailangan kong gawin yun para hindi masira ang mga plano ko. Balang araw, miss, babalik ako rito. Gusto kong magkausap tayo ng masinsinan. Masinsinan? Bakit? Ngumiti si Patrick. Saka na kita sasagutin. Basta, maraming salamat. Bago pa nakasagot ng babae ay humahangos na lumabas si Senyora Teresa. Larawan ito ng takot at pag-aalala. Patrick, may malaking problema. Nawawala ang titulo ng lupa ninyo. Sa palagay ko, ay yun na ang ninakaw ng taong pumasok dito at nagdestrong ka ng aming opisina. Po? May pumasok sa opisina namin at nagransak. Hindi kami naghinala na ang titulo ng lupa ninyo ang ninakaw. Pero ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang titulo ninyo ang ninakaw ng kung sino mang taong iyon na pumasok sa bahay namin. Pero sinong gagawa noon?
Tila nalilitong wika ni Senyora Teresa. Paano po yan, Senyora? Kailangan na po namin ng titulo. Huwag mo muna akong bayaran. Aasikasuhin ko to, iho. Hindi po. Mabuti pa po ay hawakan niyo na ang pambayad namin at saka na po tayo mag-usap. Ang mahalaga po ay mabayaran ko na kayo. Ano ang gagawin natin? Ire-report ko po ito sa kinakaukulan at magpapagawa na lamang po ako ng bagong titulo. Padadaanin na lang po ito sa legal na paraan at ako na po marahil ang mag-aasikaso nito. Total, ay wala naman na pong encumbrance ang aming titulo. Wala nga. Hindi ko iyon pinapatatakan sa Registry of Deeds. Kung gayon po ay dapat na namin itong asikasuhin sa lalong madaling panahon dahil baka maunahan kami ng kung sino man nagnakaw na iyon. Teka, ako ang dapat na umasikaso nito. Ipaubayan niyo na po sa amin lahat yan, Senyora. Siya nga po pala, magkano po ang babayaran namin? Daw dapat 508 ang babayaran nyo pero 500,000 na lang, iho. Hindi po, babayaran ko na po ang kubuan. Napakahaba na po ng palugit na ibinigay ninyo sa akin para magbigay po kayo ng discount. Noon din ay binilangan niya na ng pera ang senyora. Bakas pa rin sa mukha nito ang pagtataka. Salamat uli, miss. Magkikita pa tayo, promise. Paalam ng lalaki kina Mira bago tuluyang umalis. Hawak nito ang kamay niya habang ang dibdib niya ay punong-puno ng kaba. Ibang klase talaga ang dating ng lalaking ito. Ang lakas ng epekto nito sa isipan niya. Paano naman tayo makikita? Wari ni Mira. Babalikan kita rito. Totoo? Basta, maghintay ka lang. Tutuparin ko ang pangako ko. Tuparin mo na lang. Huwag kang magsalita ng tapos. Nagpalinga-linga ang lalaki. Nang walang nakitang tao ay pasmak na hinalikan siya sa pisngi. Thank you very much. Bulong nito at saka nagmamadaling umalis. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Nahaplos ni Mira ang pisnging hinagkan nito. Iha, nagkakilala na ba kayo ni Patrick? Tinig iyon ni Senyora Teresa na hindi niya namalayan ay nakakapit palang buhay sa kanyang likuran. Naku, hindi po, react niya. Napapansin ko kasi na parang nag-uusap kayo ng masinsinan kanina pa. Tapos sinusundan mo pa siya ng tingin. Gusto lang huraw niya makipagkaibigan sa akin, tita. Kung sa bagay, ay kilala ko ang batang yan. Mabait at masipag at mapagmahal na anak. Pero tita, paano po nawala yung titulo ng lupa? Ang sabi niya ay siya na raw ang bahala. Pero nagtataka lang talaga ako kung paano nawala iyon dito sa filing cabinet ko. Unless na iyon ang pakay ng magnanakaw na naghalongkat sa opisina. May iba pa po bang kinuha magnanakaw na iyon? Natatarantang tanong ni Mira. Wala naman talagang nawala kahit ano, kaya nga hindi na ako nagparating sa pulisya ng mga pangyayari. Actually, ay ngayon ko lang nalaman na nawawala na pala ang titulo ng lupa nila Patrick. Kung dudumihan ko ang isip ko, base sa reaksyon ni Patrick, iisipin kong baka siya ang kumuha ng titulo eh. Naku, masama po ang namimintang, lalo pa't wala tayong sapat na ebidensya, hindi po siya yun. Ano ka bang bata ka? Masyado mo namang ipinagtatanggol si Patrick. Gayong wala naman akong sinasabi na siya ang kumuha. Haka-haka ko lang yun. Promise po, hindi niya magagawa yon. Bakit po naman nasabi yon? Close na ba kayo? At kilala mo rin ba siya ng lubusan? Naku po, hindi po. Natatarantang tugon ni Mira. Sobra mo siyang ipinagtatanggol, ha? May himig panunukso ng senyora. Naisip ko lang po, nakawawa naman siya kung pagbibintangan ninyo. Masama na yan. Baka may in love ng puso.
Napapatawang wika ng senyora at saka na siya tinalikuran. Pero laking pasasalamat niya na hindi nahuli ng senyora ang paghalik nito sa kanya. Naguguluhang umakyat siya ng bahay at nagkulong sa kanilang kwarto. Pinag-isip na naman siya ng lalaking iyon. Ilang taon ang makalipas. Ito ang kabuuan ng kanyang mga pangarap para sa kanyang mga magulang, ang maibili ang mga ito ng sariling lupa at bahay na maipagmamalaki nilang kanila na. Matapos niyang nakawin ng sariling titulo ng lupa at maisangla iyon sa bangko, ay nakabayad sila sa pagkakautang kina Senyora Teresa. Nagawa nilang masolo ang kita ng kanilang sakahan sa lupaing iyon at ang natirang pera niya ay ipinuhunan niya sa buy and sell ng second hand na mga sasakyan. Isang kaibigan na nagyaya sa kanya na mag-venture sa ganito ring negosyo at napagtagumpayan niyang matutuhan ang pasikot-sikot nito. Iyon na nagtulak sa kanya na magsarili na at napalago niya ang kanyang mga kapital. Dahil sa negosyong iyon ay nakabili sila ng house and lot kung saan na ngayon nakatira ang kanyang mga magulang. Sa mahigit isang taong pakikipagsapalaran ni Patrick sa buhay ay may isang nakaraan na hinding-hindi niya makakalimutan. At iyon, ang babaeng nakahuli sa kanya nang nakawin niya ang sarili nilang titulo. Malaki ang naitulong sa kanya ng babaeng iyon. Dahil kung kumibo iyon at nagsumbong kay Senyora Teresa, tiyak na magagalit ang senyora at posibleng ipakulong pa siya. Kaya malaking utang na loob talaga ang tinatanaw niya sa babaeng iyon. How he wished na magkaroon na talaga siya ng oras para napuntahan ang babae. Kaya lang ay guilt feeling ang umaatake sa kanya sa tuwing maiisip niya ang kanyang ginawa. Mahigit na isang taon ang nakaraan nang huli silang magkita. Kamusta na kaya ang babaeng iyon na hindi man lang niya naitanong ang pangalan? Pinupog nila ng halik ang 2 months old na si Baby Etcha, ang bunga ng pagmamahalan ni Ronica at Rodolph. Sa bunyag ng araw na iyon, syempre silang magkakaibigan ang naging ninang ng bata at mga pinsan ni Rodolph na sina JM, JR, Jason at Nonoy. Ang mga naging ninong. Ala, napag-iwanan na tayo ni Ronica, may chikiting na siya. React ni Maggie. Bakit kasi ayaw pa kayo makipag-boyfriend na 3? At nang magkaroon ng kalaro si Yesha? Ayaw pa kasing tumibok ng puso ko, Ronica. Wika ni Tekla. Ako rin, hindi ko pa nararanasan yung hindi makatulog sa buong magdamag dahil nag-iisip ako ng isang lalaki. Hinihintay ng 3 ang sasabihin niya pero hindi nagsalita si Namira. Hoy! Pakishare naman kung bakit pa ikaw ay ayaw pang makipag-boyfriend. Wala pa kasing nanliligaw. Weh, maniwala ka dyan kina Mira. Ang totoo niyan ay may malaki nang gumugulo sa isipan niyan na nga kung I shall return pero hindi naman bumalik. Aba, bakit? Wala yata akong alam dyan. Hindi yan totoo. Hindi na nga nagpakita ang taong yun At saka hindi ko na siya iniisip Alam ko namang loko-loko yung taong yun. Paano kung totoo pala siya at nadali lang yung kanyang pagbabalik? Natigilan si Namira pero nagkibit balikat pagkatapos. Saka na ako mag-iisip kapag bumalik na siya. Bakit ko ba siya pag-uubusan ng oras gayong hindi ko naman alam kung nasan siya? Uy, kunwari pa raw hindi affected. Pero ano ka, lagi ko yung nahuhuli sa gabi, hindi makatulog. May insomnia kaya ako. Hay nako, tama na yung talo-talo ninyo. Let's go home na at na makakain na tayo ng handa ni Yesha. Sa bagong bahay ng mag-asawa tumuloy ang magkakaibigan. Sa bahay na regalo ni Tita Teresa kina Rodolph at Ronica. Simpleng selebrasyon lang iyon na kinabibilangan ng mag-asawang Miguel at Teresa ang angka nito sa hasyenda. Ang daya nyo, naunahan ninyo kami ni JM na makabuo, wika ni Marose.
Di bale, meron naman kayong Jeffrey at may coming soon na kayong baby. Oo nga, sana girl ang magiging anak namin. Siya, kain na tayo at baka lumamig ng masyado itong mga pagkain. Kanina pa nga kami nagugutom tita, let's eat na talaga. Napaka-ideal nitong house and lot na to. Para sa isang mag-asawa, napaka-pleasant ng lugar. Wika ni Tekla. Oo nga, pag nag-asawa ako, gusto ko rin dito tumira. Walang imposible sa mundo basta hiniling kay Lord at ang puso natin ay right with God. Ipag-pray mo lang Tekla na magkaroon ka ng bahay dito sa Richwood at posibleng mangyari yon. Nagkanya-kanya na ng pwesto ang lahat, masarap ang pagkain ay pinakater pa ng mag-asawa. Masaya na silang nagkainan pero humiwalay si Mira sa grupo at tumakyat sa pinaka-veranda ng bahay na iyon. Doon siya utay-utay na kumain. Palagi siyang ganito, parang nakulangan na ang buhay niya magmula nang hindi na nagpakita sa kanya si Patrick. Ang hudas na iyon, kinalimutan na ang pangako sa kanya. Ano kaya kung ibuking ko na siya kay tita? Anita sa isipan ni Mira. Pero naisip niya, ano naman na makukuha niya at sa malas ay nakalimutan na ni Senyora ang pangyayaring iyon at hindi na dapat pang ungkatin dahil wala namang naperwisyo. Kaya lang, sana naman ay tuparin ng mokong na yun ang promise niya. Silipin na naman niya ako at pasalamatan. Saad ni Mira sa kanyang isipan. Inabot na ng hapon sa veranda habang ang mga kasama niya ay nagkakagulo sa labas. Ang lungkot na ito ay palagi niyang nararamdaman sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Ay, Patrick, bakit palagi kitang iniisip? Wika ulit ni Mira sa kanyang isipan. Ngayon lang natahimik si Patrick sa bago nilang bahay at ng buong araw na iyon ay nakakulong lang siya sa kanyang kwarto. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakaahon na sila sa pagkakautang. Nagawa niya ng matubos ang pagkakasangla ng kanilang lupa at naibili pa niya ng house and lot ng kanyang mga magulang. Hindi lang buy and sell ng sasakyan ang ipinasok niya. Nag-ahente na rin siya ng house and lot dito sa Richwood at itong house and lot niya ay bunga ng kinita niya rito. Isa na lang ang kulang, ang babaeng mag-aasikaso sa kanya balang araw. Muli niyang naisip ang babaeng iyon. Kailan kaya siya magkakalakas ng loob na magpakita rito para makapagpasalamat naman? Kamusta na kaya siya? May boyfriend na kaya siya? Sana lang wala pa. Aniya ni Patrick. Nang medyo kumalimlim na ang araw ay lumabas siya ng veranda, nakarugtong ng mismong kwarto niya. Kaagad nang napatingin ang mga mata niya sa babae na nag-iisang nakaupo sa katapat na veranda. Isip siya ng isip ng kung ano-ano. Kung baga sa halo-halo ay iba-iba ang laman ng kanyang isip. Hoy bruha! Kamusta ka na dyan? Kanina ka pa naninimdim. Tawag pansin ni Tekla na hindi niya namalaya na umakyat na pala. Wala lang, gusto ko lang maging mag-isa. Lagi na lang. Hanggang ngayon ba ay siya pa rin ang laman ng isip mo? Di nga maalis sa isip ko eh. Para siyang virus na ayaw gumaling. Gamitan mo ng virus cleaner, Lola. Paano? Hindi ba? Pag may virus ang computer, nililinis at ginagamot ng antivirus. Tumango si Mira. Gamutin mo rin ang isip at puso mo. Welcome mo na ang suitor mo si Agatep. Grabe ka naman sister, si Agatep. Bukod sa ang kapal na salamin dahil sa kalabuan ng mga mata niya, ay saksakan pa ng talino. Walang laman ng isip kundi tungkol sa computer. Paano ko naman magugusta ng lalaking yun? At least, mabubura na sa isip mo si Patrick. Dahil sa palagi kayo nag-uusap ni Agatep tungkol sa computer. Wag na lang, hayaan mo na lang akong mag-isip. Nang biglang matigilan si Tekla. Mira, tingnan mo yung lalaki sa tapat natin. Nakatingin dito. Parang may kamukha siyang hindi ko maalala. Ha?
Napatayo siya sa kinauupuan at dahan-dahan siyang lumingon pero tamang-tamang tumalikod ng lalaki at pumasok na sa loob ng bahay nito. Hindi ko na nakita ang mukha, Tekla. Nang hihinayang na wika niya. Ang bagal mo kasi eh. Ang bagal mo kasi eh. Pero parang pamilyar talaga sa akin ang mukha niya. Sa tingin ko ay nakita ko na rin siya dati. At nakilala niya rin tayo dahil dito siya nakatingin. Baka isa sa schoolmate natin yan sa computer school. Baka nga, pero sayang naman, hindi ko na nakita ang mukha. Gwapo ba? Oo no, ang cute nga ng face value at saka ang tangkad. Matangkad? Mga 6-footer siguro ang height noon. May nakatira palang 6-footer dyan sa tapat ni Ronica. Bakit ngayon lang natin napansin? Baka ngayon lang natin natsyempohan. Namira! Tekla! Babalik na raw tayo sa hasyenda. Halina kayo! Hindi ako sasama sa inyo. Dito na ako matutulog, Tekla. Huh? Oo, magbe-babysit muna ako kay Yesha. Alam mo naman itong si Ronica, mabibisi-bisihan yan pag alis natin. Kawawa naman at mag-isang magliligpit ng kalat. Dito na rin kaya kami matulog para tulong-tulong na tayo. Ako na lang, magkita na lang tayong tatlo sa school bukas. Naghiram na lang ako ng damit kay Ronica. Bahala ka, sige, go na kami. Po, may 2 anak ang mag-asawang naririyan, pero ang madalas kong makita ay yung nakababatang anak na nag-aaral yata sa kolehiyo. Yun yata ang panganay ay palaging nasa labas, buy and sell yata ang business at nag-aahente pa ng kung ano-ano. Kaya pala may nakita raw si Tekla na matanggad na lalaki dyan kanina. Hindi ko pa nga rin nakikita ang anak na yun eh. Mag-iisang buwan lang kasi silang nakakalipat dito. Teka, bakit mo na itanong? Sabi kasi ni Tekla ay nakatingin raw sa amin. Ang kaso nang lumingon ako ay papasok na siya sa bahay nila. Magkakakilala rin kami nun. Hayaan mo, kapag guwapo talaga at single pa, irereto ko sa'yo. Bakit sa akin? Unang nakakita sa kanya si Tekla ah. Mas dapat yatang ikaw muna ang dapat na ireto para sumaya ka na. Sumaya naman kaya ako? Bakit naman? Wala na bang pwedeng magpasaya sa iyo maliban dun sa guy na nag-promise sa iyo pero hindi na bumalik? Hindi naman no. Kaya lang, hindi ko talaga magawang mag-concentrate sa mga boys at this point of my life. Hihintayin ko muna yung hinihintay ko. Aba, malabo yan. Paano kung hindi na siya bumalik? Sorry na lang for me? Aba, nakatulog na si Yesha sa balikat mo. Talagang hinahanap ka na ng anak ko. Ikaw kasi ang madalas na kumakarga sa kanya eh. Namimiss ko na kasi ang aking little sister. Nakakainggit ka, Ronica. Nagkaroon ka na ng maayos na buhay. Kami ay maghahanap pa lang at hindi pa kami nakakatiyak kung matinurin ba ang magiging buhay namin. Always hope for the best. Ako, naniniwala na malaki ang papel ng tao sa kanyang kapalaran. Ang tamad, naturalmente ay hindi aasenso sa buhay at hindi naman tayo kagaya ng iba na lahat ng makitang lalaki ay ginugusto. Nagiging maingat tayo sa pagpili at naniniwala ako na malaking bagay iyong namimili tayo at sinusuri natin ang pagkatao ng mamahalin natin. Kung sa bagay ay tama ka. Akin na si Yesha at nang makapagpahinga ka na. Doon muna ako sa veranda ha. Masarap kasi doon magstay, presko ang hangin. Sige, ihiga ko na si Yesha sa kama. Tumuloy si Namira sa veranda pero hindi siya umupo. Tumayo lang siya sa tapat ng pasimano at tumingin sa langit. Napangiti siya habang nakamasid sa maaliwalas na kalangitan. Kabilugan pa man din ng buwan kaya napakaliwanag ng kapaligiran. Pagbaba ng kanyang tingin ay nadaanan ng tingin niya ang isang lalaking nakatingin rin sa kalangitan sa katapat na veranda. Napako ang mga mata niya sa lalaking iyon, matangkad, matipuno at malaki ang bulto ng nasabing lalaki. Ewan niya kung bakit ganito ang nararamdaman niya pero parang tinatambol ang kanyang dibdib habang nakatingin sa nasabing lalaki. Ito marahil ang lalaking tinutukoy ni Tekla. Mukha nga gwapo dahil macho ang pangangatawan niya. Ang kaso, hindi ko masyadong makita ang mukha niya.
Aniya ni Namira sa kanyang isipan. Maya-maya at nagbaba na rin ito ng tingin at tila sa kanya rin na focus sa mga mata nito. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang tumingin sa kanya ito. "Hi!" Bati ng lalaki. Natutop niya ang dibdib, sa halip na bumati ay tila siya natakot at nagdudumaling pumasok sa loob ng bahay. Tila hinahabol si Namira at sumandal siya sa dingding. Pagkatapos ay dahan-dahang sumilip, wala na ang lalaki sa veranda. Nagbalik siya sa veranda sa pagbabaka sakaling bumalik ang lalaking iyon, pero hindi na ito lumabas. Maya-maya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Narito at muling patungo ang lalaki sa veranda. "Hi miss! Pwede ka bang makilala?" Sigaw uli ng lalaki sa kanya. Kunwari ay lumingon siya sa kanan at kaliwa at saka ay tinuro ang sarili. "Ako bang kinakausap mo?" "Ikaw nga at wala nang iba." "Grabe ka naman makipagkilala. Palalawitin mo ang dila ko." "Ha? Teka lang." Pero nakalis na ang lalaki sa veranda at mukhang tutuhanin ang sinabi. Maya-maya ay naka-baseball cap na lumabas na ito sa pinto at tumawid patungo sa unit ni Veronica. Natutop niya ang bibig. Nakapamewang na tumigil sa tapat niya ang lalaki at saka tumingala. Kahit na hindi niya gaanong naaaninag ang mukha nito, ay gusto niyang isiping gwapo nga ito gaya ng sinabi ni Tekla. "Miss, kailangan ko pa bang kumatok o bubuksan mo na ang pinto para sa akin?" "Ha? Sige na naman, o noong isang araw pa kita gustong makilala." Matagal bago siya sumagot. Sige, wait mo lang ako." Patiptoe na bumaba siya, takot na lumikha ng ingay para hindi makagambala sa pagtulog ni Veronica at Rodolph. Pagtapat niya sa entrance door, ay natutop uli niya ang bibig. Sobra siyang kinabahan at hindi niya alam kung bakit. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto pero napakunot ang noo niya nang wala siyang makitang tao. Lumabas pa siya at nagpalinga-linga pero ni anino ng lalaking iyon ay wala. Nagkakamot ng ulong na mewang siya. Loko pala ang taong yun. Parang may sayat. Hindi naman ako nakikipaglokon sa kanya. Saad niya sa sarili. Nakasimangot na papasok na sana siya sa loob ng bahay nang biglang may humawak sa kamay niya na kanyang ikinagulat. Ang lalaki sa tapat pero natatabingan ng baseball cap ang parte ng mukha. "Sorry miss, binibiro lang kita." Ang totoo niyan ay nagkakilala na talaga tayo. "Ano? Saan? Niloloko mo ba ako?" Hinila niya ang kamay pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya at hindi niya magawang kumawala. "Let me go, pwede?" "Makinig ka muna miss. Totoong sinasabi ko. Matagal na tayong magkakilala." "Hindi kita maintindihan. Bitawan mo na nga ako bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo." Iwinasiwas ni Namira ang kanyang kamay para makawala sa pagkakahawak ng lalaki, subalit hindi pa rin siya nakawala sa pagkakahawak nito. Sa halip at nag-alis ito ng sombrero at yumukod sa kanyang harapan. "Magandang gabi. Ako si Patrick. Remember?" Unti-unting nanlaki ang mga mata sa tingin ni Namira ng pagkabigla habang nakatitig sa mukha ng kaharap. "Patrick?" Tila siya na malikmata na makilala ito, ang palad ng ngiti nito, nalantad ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Hindi siya makapaniwala pero si Patrick nga ang nasa harapan niya, makisig, matikas at ubod ng tangkad. "Ikaw nga si Patrick!" "Sinasabi ko na nga ba, at ikaw ang babaeng nakita ko kanina. Hindi ka nakatingin sa akin pero nakatingin ako sa'yo. Pero nang lilingunin mo na ako ay tila nahiya ako na makita mo ko kaya dali-dali akong tumalikod. Kaya pala sabi ng kaibigan ko ay pamilyar raw yung mukha mo. Ikaw pala yun. Kamusta ka na? Long time no see." Hindi siya agad makasagot sa tanong nito at ano ang isasagot niya rito na hindi niya ito nakakalimutan at lagi itong laman ng isip niya.
Pero nakaisip si Namira ng isang safe na sagot. Paano mo nagagawang kamustahin ng isang taong hindi mo naman alam ang pangalan? Oo nga hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Kaya nga, tingin ko sa'yo ay binubola mo lang ako. Hindi totoo yan. Sa totoo lang ay ang laki-laki na ng kasalanan ko sa'yo. Bukod sa hindi ko na inalam ang pangalan mo, hindi rin ako nakatupad ng pangako ko na babalikan kita. Buti alam mo, at saka nakakahalata ako sa'yo. Hindi mo pa binibitawan ang kamay ko kanina pa. Nakataas ang kilay na saad niya rito. Oo nga pala, I'm sorry. Namiss lang talaga kita. Namiss mo ko? Parang totoo Meron bang namiss na hindi man lang sinilip kahit minsan? Alam ko may pagkakamali ako, pero pwede pa naman akong bumawi, hindi ba? Ewan ko, bahala ka. Pwede tayong magsimula ngayon kung gusto mo. Maaga pa naman. Pwede ba tayong magkape sa labas habang nag-uusap? Ha? Ngayon na? Oo. Matagal ka bang magbihis? Medyo, mga 2 oras. Sobra ka naman. Baka may kasamang pahinga yun. Pero kailangang magmadali ka. Sige, bibigyan kita ng 10 minutes para mag-ayos. 10 minutes? 50 minutes nga akong maligo, no? O sige, 25 minutes. Grabe naman, ang bilis. Ano kayang itsura ko niyan? Sige na, pwede namang lumagpas. Pakita ka lang sa akin sa veranda kung ready ka na. Sige. Nang makapasok si Namira sa bahay, ay tsaka siya natauhan. Teka, sobra naman yata akong naging chip sa lagay na yun Bakit ako sasama sa lalaking yon na agad mangyayaya lumabas? Grabe, ganun ako kadaling nabola? Aniya ni Namira sa kanyang isipan. Subalit, wala na siyang magagawa, nakasagot na siya kay Patrick. Nang may maalala siya na ikinatigil na naman niya. Teka lang, hindi pa rin tinatanong ng lalaking yun ang pangalan ko Pero naligo pa rin si Namira, parang walang alinlangan na pwedeng sumira sa usapan. Ang problema, wala nga pala siyang baong damit. Paano na ngayon? Tulog na si Ronica. Anong malas naman? Mapupurnada pa yata. Aniya ni Anika sa kanyang isipan. Bago pa maubos ang lahat ng pag-asa niya ay biglang bumukas ang kwarto ni Ronica. Buti pala at nagising ako. Sige, mamili ka na dyan ng mga susuotin mo. Wala akong kamalay-malay na nakadil ka na pala ng isang date. Akalain mo na ang taong matagal mo nang hinihintay, kapitbahay ko pala. Wika ni Ronica. Tinulungan pa siya nitong mag-ayos. Sa palagay ko nga ay mapapadalas na rin ako rito. Gusto ko na nga dito tumira Biro ni Namira kay Ronica. Aba, welcome na welcome ka rito at mag-babysit ka na lang kay Yesha. Go ako dyan. Humagighik na wika niya. Hoy, bilisan mo. 30 minutes lang ay binigay na oras niya sa'yo. Mag-iisang oras ka na O hito, ang susi ng pinto nang wag ka nang manggising. Naku, oo nga pala. Ano ba yan? Baka nakatulog na yung date ko. Natatarantang ahon niya sa kinauupuang couch. Nagmamadaling bumaba si Namira. Nasa huling baitang na siya nang maalala niyang kailangan niya palang magpakita sa veranda, kaya nagtatakbo siya papunta roon. Ha? React niya nang makitang nakayupyup na si Patrick sa mesang naroroon. Naku, at natulog na nga. Paano nang date namin? Hoy, Patrick! Gising! Sa pagkabigla niya ay tumayo na si Patrick. Akala ko tinulugan mo na ako. Sige, bababa na ako. Nang lumabas na siya ng bahay ay nasa kotse na si Patrick at inihanda na ang sasakyan. Hop in. Ang mahal naman itong kaping in-order mo. Sana sa bahay na lang tayo ni Ronica nagkape. Drink all you can pa. Huwag ka namang hinayang. Ako naman na magbabayad.
Kung sa bagay, okay itong kape na to ah. May cream sa ibabaw. Ngayon lang talaga ako nakatikim nito at malamig. Kakaiba. At least, naiiba sa tradisyonal na kami na palagi nating iniinom. Teka, bakit mo ba ako niyaya dito? Long overdue date na ito dapat eh. At kulang pa ito kung tutuusin. Actually, patikim pa lang ito. Marami pa tayong pag-uusapan. Ganyan ka ba talaga makipag-usap sa babae? Bakit? Hindi mo man lang inaalam ang pangalan? Ha? Ako nga pala si Namira. Namira? Cute name. Napangiti siya sa sinabi ni Patrick. Marami pa silang pinag-usapan ng kung ano-ano hanggang sa napagdesisyonan nilang umuwi na habang nasa biyahe naman ay hindi na kumibo si Namira. Nawalan na siya ng kibo hanggang sa makarating sila ng bahay. Maginang bumaba siya ng kotse ay hindi man lang siya nagpaalam kay Patrick. Miss, mag-thank you ka naman. Sigaw ni Patrick kay Namira. Natigilan siya sa paghakbang at nangahaba ang ngusong nilingon si Patrick. Thank you! O ano, masaya ka na? At tuluyan ang tinalikuran niya si Patrick. Na makapasok siya sa bahay ay naupo siya sa sofa. Nagkaroon siya ng pag-analisa sa kanyang ginawa. Tama ba ako? Para yatang naging overreacting ako ha. Nakakahiya yata na nag-inarte ako sa kanya. Anong karapatan kong gawin yun? Aniya sa kanyang isipan. Naisip niya ang pagkakamali niya. Wala namang ginawang masama yung tao. Ang totoo ay nainis lang ito ng isipan ng lalaki na baka napilitan lang siyang makipag-date rito dahil hindi naman siya napilitan. Gusto niyang makausap ito kaya siya sumama. Pero naisip rin niya, makatarungan ba na sumama ang loob niya kung wala namang ibig sabihing masama si Patrick? Baka naman may nakitang reaksyon sa kanya ito, kaya nakapag-isip ng ganun. Mali nga yata ako. Ang tagal kong hinintay na magkita kami, tapos sasayangin ko na lang ba ang pagkakataon ng ganun lang? Napaahon siya sa sopa at binuksan ng pinto. Laking gulat niya nang mabulwagan si Patrick. Kanina ko pa gustong pumasok, pero nag-aalanganin ako na baka galit ka sa akin. Napatigil na lamang si Namira. Hindi naman actually galit. Nag-inarte lang ako and gusto kong mag-sorry. Masyado yata akong nag-expect. Pasensya ka na rin kung may nasabi akong nakakairita sa'yo. I hope hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Depende yun sa'yo. Mauulit to, promise. Kailan? After 1 year ulit? Hindi na mangyayari yun. Anito sabay pisil sa baba niya. Sa palagay ko ay hindi na ako makakatulog ng mahimbing dahil sa'yo. O, totoo? Sige na, baka kung saan pumauwi ang sasabihin mo. Next time na lang ulit. Pero ayaw pa rin matinag ni Patrick. Ano bang gusto mo? Sa halip na sumagot ay hinalikan siya ng lalaki sa pisngi at saka nagmamadaling tumalikod. Nadama niya ang pisnging hinalikan nito. Kailan kaya sa lips? Na-imagine niya ang sarili ng hinahalikan ni Patrick sa labi. Ha? Ano ba itong iniisip ko? Hindi ko yata kakayanin, promise! Oh, kamusta na ang date? Tinig ni Ronica. Hindi na malaya ni Namira na nasa likod niya lang pala si Ronica. Gising ka pa? Sinadya kaya kitang hintayin. Excited ako makabalita sa first date mo. Ang saya ko, best friend! I'm in a cloud 9. Talaga lang ha? Para kang naka-jackpot. Happy talaga ako. Aminin ko sa'yo, matagal ko na siyang crush. Talaga? Na love at first sight yata ako sa kanya. Well, wala namang masama. Kung saan ka masaya, susuportahan ka namin ng mga kaibigan mo. Basta, siguraduhin mo lang na hindi ka niya papaiyakin at bubugbagin namin yan. Naku, hindi ko nga alam kung may gusto sa akin yan eh. Basta ako,
Alam ko, may gusto ako sa kanya. Yun na, in love ka nga talaga. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata niya ay kaagad siyang nagtungo sa veranda. Napangiti siya nang abutang nasa tapat ng veranda si Patrick at umiinom ng kape. Kanina pa kita iniintay! Sigaw nito sa kanya. Tinanghali ako ng gising! Ganting sigaw niya. Bakit? Hindi kasi ako agad nakatulog. Biglang sumugod sa veranda si Ronica. Sus Ginoo, akala ko may kaaway ka na dyan. Kayo palang dalawa. Bakit nagsisigawan kayo? Bakit kaya hindi mo man lang siya papuntahin dito o ikaw kaya ang pumunta sa kanila? Nakakahiya naman kay Rodolph. Kapag in love, alisin na ang hiya. Umikot ang mga matang panunokso ni Ronica at saka siya iniwan ulit. Ano ang sabi? Medyo nag-tone down ang boses ni Patrick. Bakit raw tayo nagsisigawan? Sana raw ay pumunta ka na lang dito kaya ako na lang ang pumunta dyan. Ikaw na lang ang pumunta dito. Ha? Sige, susunduin kita. Mag-isa lang naman ako dito ngayon. Maagang umalis sa mga magulang ko at nagtungo sa lupain namin. Hindi na niya nakuhang tumutol. Nagmamadaling bumaba si Patrick at tumawid sa katapat na unit. Seryoso ka ba? Oo naman. Doon ka na mag-almusal sa amin. Hindi pa ako nakaka-toothbrush at nakakahilamos. Hihintayin kita. Ubod tamis na napangiti siya. Sige, sandali lang. Fast break na nagilamos siya at nag-toothbrush. Hindi pa nasiyahan at nagmadaling nag-shower na rin. As usual, nanghiram ng damit si Namira kay Ronica. Nakakahiya na sa'yo. Dapat pala at magdala na ako ng damit ko dito. Ano ka ba? Okay lang. Sige na. Bumaba ka na at baka nakatulog na naman niyang kausap mo. Oo nga. Sige na. Bababa na ako. Excited na bumaba siya, buti na lang at nagtungo na si Rodolph sa hasyenda. Kaya wala na siyang kakahiyaan. Paglabas niya ay hindi na naman niya nakita si Patrick. Ala, nainip na naman yata. Bulalas niya. Nandito ako! Tinig ni Patrick. Nakasandal sa dingding ng bahay si Ronica, nakayuko, nakahalukip-kip at nakapikit. Tulog ka pa ng lagay na yan? Oo, nagising lang ako na magsalita ka. Napabunghalit siya ng tawa sabay hampas kay Patrick. Napahalakhak na rin ito. Kumapit siya sa bisig nito. Di bale, babawi ako. Ako ang magluluto ng breakfast natin. Nanananching ka ha? Ang kapal mo! Bigla niyang inalis ang pagkakahawa kay Patrick. Nagtampo ka agad. Inakbayan siya nito at pinaalis niya na yon. Pero nagpilit si Patrick at hindi na siya nag-inarte. Ang sarap kaya ng pakiramdam niya habang akbay-akbay siya ni Patrick. Ang daming inilabas na inuluto ni Patrick. Hotdog, itlog, bacon, ham. Grabe! Nilubos mo talagang pagiging amo mo ha? Ang dami nitong ipapaluto mo sa akin. Magsasangag ka pa kaya? Ala, kinarir na ang pagiging amo. Nakatapos naman siyang magluto habang pinapanood lang siya ni Patrick. Pero ang saya ng pakiramdam niya. Feeling niya ay mag-asawa na sila ni Patrick. At kung magiging mag-asawa na nga silang balang araw, isa ang pangyayaring ito na kalulugdan niyang gawin. Ang ipagluto si Patrick ng pagkain at ang magiging mga anak nila. Pero kaagad naputol ang pag-iilusyon niya at napalingon kay Patrick. Hindi pa naman nagtatapat ang kumag na to eh. Baka friend lang ang turing niya sa akin. O baka may nobya na to? Bakit? Sita ni Patrick sa kanya. Wala. Sobra naman yata siyang nag-i-expect. Paano kung hindi naman pala reciprocated ang feelings niya, na iba na naman ang timpla niya, naging tahimik sa paghahanap at maginang kumakain sila. Ano na naman ang nangyayari at nag-roller coaster na naman ata ang emosyon mo? Wala lang. Huwag mo lang akong pansinin. Nag-iinarteng wika niya.
Dumulog na siya sa mesa pero nakayuko at hindi makatingin kay Patrick. Anong huwag pansinin? Paano kung nababaliw ka na at dapat ka na palang dalhin sa mental hospital? Hindi ako nababaliw, no? Alam ko. Gusto ko lang matawa ka. Pero mukhang hindi ka natawa at nagalit ka pa yata. Hindi rin ako galit. Kung hindi ka galit, tumawa ka. Ayokong tumawa, pero hindi ako galit. Ayaw mong tumawa? Pwes, ako ang tatawa. At malakas na humalakhak ito. Ikaw yata ang baliw. Kaya nga, vibes tayo eh. Pareho tayong may sayad. Naglagay ito ng kanin at lahat ng klaseng ulam na niluto sa plato at saka kumutsara ng pagkain at inilapit sa bibig niya. Oh, subo na baby ko. Excited na ngumanga siya para isubo ang pagkaing inaalok ni Patrick. Hangin ang kinain niya nang isara ang bibig nang isubo ni Patrick sa sariling bibig ang pagkaing dapat ay sa kanya isusubo. Nakakainis ka! Huwag kang magalit. Gumanti ka na lang. Sige, gayahin mo ang ginawa ko. Ayoko, kakain na lang ako na mag-isa ko. Sorry, sige ulit, promise. Hindi na talaga kita lolokohin. Susubuan kita ulit. Wag na. Kumain na siya pero nangulit pa rin si Patrick. Ikinulong nito ang ulo niya sa bisig nito at saka pinuwersan niyang sumubo. Sakalin ka ba naman ng pag hindi ka sumunod sa gusto? Napatawa ng malakas si Patrick. Wala silang ginawa kundi ang magkulitan habang kumakain hanggang sa mapatingin siya sa wall clock. Naku, may pasok ako ngayon. I have to go na, Patrick. Salamat sa masarap na breakfast. Nagmamadaling uminom si Namira ng tubig at tumayo na. Salamat rin sa pagiging cook this morning. Sana maulit muli. Pwede naman. Nang araw-araw? Aba, asawa na bang kailangan mo nun? Pwede ka ba nun? Huwag mo akong biruin ng ganyan. Baka sunggaban ko ang offer mo ha. Talaga? Saka na tayo mag-usap. I have to go. Ihahatid kita. Ano ka ba? Ayan lang sa tapat ang uuwian ko oh. Ilang hakbang lang. Kung madapa ka. Basta, ihahatid kita. Ang sweet mo naman. Ani niya sa isipan. Itanawid siya nito. O paano? Salamat na lang na marami. Welcome. Pero hindi pa rin umalis si Patrick. Ano? Pasok ka na at papasok na ako sa loob. Hintayin na kitang makapasok. Sobra ka naman. Pumasok siya ng bahay at naglock ng pinto. Pagkalipas ng ilang segundo ay binuksan niya uli ang pinto. Nandyan ka pa rin? May nakalimutan ako eh. Ano yun? Isang matunog na halik sa noo ang iginawad nito sa kanya bago tumawid na sa kabilang bahay. Noon na naman. Tismayadong saad sa isip niya. Kumaway siya rito bago pumasok ulit ng bahay hanggang hindi siya nakakapasok ng bahay at hindi umalis si Patrick sa harapan ng unit nito. Ang bilis pala niya. At ang landi mo, Lola? Napahalik ka agad. Noon lang naman na chick. Kayo naman, masyadong conservative. Anong pakiramdam? Sobrang masaya ako at na-appreciate ko ang kiss niya. Wow, kainggit naman. Nakatikim na ng kiss. Hindi pa naman sa lips eh. Susunod na yun, huwag kang mainip. Sana nga ay ligawan niya ako. Ganon na rin ang ibig sabihin ng mga pinapakita niya sa'yo. Sana nga. Paano kung hindi? Kung sa bagay, unless na nagsabi siya ng I love you sa'yo, saka ka palang magdiwang. Kapag hanggang walang sinasabi, wag basta maniniwala. Correct si Maggie. Alam mo naman ng mga boys, bolero talaga sila at likas na sinungaling kung minsan. Sinabi mo pa. Lagi na lang binibilog ang ulo ng mga babae. Papaasahin ka at papakiligin sa mga salita nila. Pagkatapos ay may nobyo palang iba. Alam mo yun? Parang walang puso kung minsan. Ang dali-dali para sa kanilang magsabi ng I love you.
Naku, sobrang natakot ako sa mga sinabi niyo. Paano kung binubola nga lang pala niya ako? Kaya nga, pag-aralan mo mabuti ang mga kilos niya para hindi ka magsisi. Tama kayo, hindi ako dapat kinikilig kaagad. Mamaya nga ay niloloko niya lang ako. Pahirapan mo muna siya, hayaan mo muna siyang magpakitang gilas. Pero wag ka agad bibigay, magpakipot ka mabuti, Lola. Para naman kasing hindi na uso ngayon ng pakipot. Lahat ay instant na. Tingnan mo si Ronica at Rodolph. Instant ang naging relasyon at magpakasal ka agad. Gusto ko ay ganun lang ang mangyari sa amin ng lalaking tinakda sa akin ni Lord. Pagkatapos nun ay kasalan na kaagad. Aba, mukhang gusto mo nang sumunod kay Ronica ha. Oo naman, gusto ko na talaga mag-asawa. Hoy, nahihibang ka na ba? Grabe ka, wala ka pang boyfriend ay asawa na kaagad ang iniisip mo. Basta pag si Patrick, hindi na ako mag-iisip. Ay baliwala ang pinangaral natin sa babaeng to. Nang sumunod na araw ay napapadalas ang pakikitulog niya kina Ronica at palagi na rin silang nagkakasama at nagkakausap ni Patrick. Umaasa siya na isang araw ay magtatapat ito sa kanya ng pag-ibig. Bakit hindi niya iisipin iyon? Palagi silang magkasama. Kulang na lang sabihin nito na mahal na siya ay pwede niya nang isiping boyfriend niya na ito. Lagi itong nag-goodbye kiss sa kanya, hindi pa nga lang sa labi. Ipinakilala na rin siya nito sa magulang nito at kapatid. Kaya dapat lang umasa siya na mauuwi sa maganda ang kanilang pagiging close. At para makasiguro ay isang hakbang ang ginawa niya. Iha, ayaw mo na ba dito sa amin at gusto mong kina Ronica na tumira? Tila nagtatampong tanong ni Senyora Teresa nang magpaalam si Mira na doon muna siya kina Ronica pansamantala. Idinahilan niya na aalagaan niya si Yesha pero ang totoo ay dahil kay Patrick. Yumakap siya kay Senyora na itinuturing na nilang pangalawang ina. Tita, wag po sana kayong magalit. Promise, love ko kayong dalawa ni Tito Miguel. Miss ko lang po talaga si Yesha. Huwag kayong maniwala dyan, tita. Ang totoo, namimiss na niya ng kapitbahay ni Ronica. Ano kayo dyan? Sobra kayo ah. Baka maniwala sa inyo si tita. Bakit? Gwapo ba ang kapitbahay ni Ronica? Ay sobra po. Ganun ba? Gets ko na. Humayo ka na at naiintindihan ko. Ganyan rin ako nung araw pag may crush ako. Konsente nito. Nauwi sa lakas ng tawanan ng usapang iyon, matapos ang magpaalam sumabay siya sa pag-uwi kina Ronica kinahaponan. Dinatnan nila na nagkakagulo sa katapat na bahay. Sa malas ay may mahalagang okasyon. May mga bisita na nagkaiingay sa veranda. Napatingala siya at kaagad na hinanap ng mga mata si Patrick. Nakaupo ito patalikod sa bahay ni Ronica at tila may katabing babae. Nahagip ng mga mata niya na nakaakbay ito sa babaeng iyon. Sino ang babaeng yun? Hindi siya nagpahalata na affected siya. Imposibleng hindi naramdaman ng kumag na ito na dumating na sila ni Ronica. Sinadya niyang magpatihuli sa pagpasol habang nakatingala sa veranda ni Patrick at talagang hindi siya pinansin. Nangahaba ang ngusong umirap siya bago pumasok ng bahay. Diretso siya sa kwartong inilaan sa kanya ng kaibigan. Inalabas ang mga gamit niya at inilagay sa closet. Ano't may nasalat siya sa compartment ng kanyang overnight bag. Iyon ay isang rebindator na natatandaan niya na kinupit niya sa kanyang itay nung nasa probinsya sila. Matagal na iyon sa lalagyan na iyon. Kumislap ang isang balak sa kanyang isipan. Dali-dali siyang lumabas at naghanap ng pangsindi. Suwerteng nakakita siya ng lighter sa salas. Kinuha niya iyon at nagtungo sa veranda. Busy ang lahat sa katapat na veranda. Wari ay walang nakapansin na nag-e-exit siya. Lalo siyang nanginginig nang mapansin niya na tila tinutukso ng mga bisita si Patrick sa babaeng iyon.
Kailan na ba ang kasal ha? Tanong ng isa. Bahala na kami ni Patty doon. Huwag kayong magmadali. Narinig niyang sagot ni Patrick. Nang gigigil na sinindihan niya ang rebentador at saka inihagi sa gitna ng daan at saka patay mali siyang pumasok sa loob ng bahay. Ano yun? React ng isa sa mga kasama niya. Putok yata ng rebentador. Bakit? Ngayon lang ba ang bagong taon dito sa inyo? Sino bang nagpaputok? Parang galing dyan sa tapat. Sigurado kayo? Paniniyak niya. Saan naman pwedeng manggaling yan kung di dyan sa tapat? Naaalarma siyang bigla. Napatingin sa veranda pero wala namang tao sa tapat niyon. Saan pupunta ang dalawang yun? Hindi pa uuwi ang babaeng yun? Wala nang bisita kina Patrick. Ibig sabihin, dyan siya matutulog. At kung dyan siya matutulog, ang ibig sabihin ay tatabi siya kay Patrick sa pagtulog? Parang balisang kausap ni Namira ang kanyang sarili. Nangipot ang labi niya at nanlilisik ang mga mata na tinapunan ng tingin ang katapat na bahay. Uubusin ng lalaking itong pasensya ko. Imagine, kinapalan ko ang mukha ko na nagpaalam kay Tita Teresa na dito muna ako tutuloy kina Ronica pagkatapos ito palang dadatnan ko. Tumawid siya sa kabilang bahay para makipaglinawan kay Patrick. Nangingipot ang labi niya na kumatok sa pinto ng bahay nito. Bumukas ang pinto at napanganga siya ng mabuglawan ng mismong babaeng kaakbay ni Patrick. Sino sila? Nandyan ba si Patrick? Ay sorry, natutulog siya. Masyadong napagod eh. Ang dami kasi naming bisita kanina. Namin? Oo, bisita namin. Sino ka? Wala. Kaibigan niya lang. Pakisabi na lang po na nagpunta yung kaibigan niya sa tapat. Sige, makakarating. Wika ng babae. Pleasant naman ang personalidad ng babae. Mukhang mabait at nakingiti sa kanya. Pero nagsiselos pa rin siya rito. Pabalik siya ng bahay ni Ronica ay hindi niya napigilan ng mapaiyak. Hindi siya nagpahalata na nararamdamang sakit ng loob kay Ronica. Inalagaan niya si Yesha para malibang niya ang sarili. Pero nang tulog na si Yesha at wala na siyang magawa, nagkukwentuhan sila ni Ronica. Nang dumating si Rodolph ay kinailangan na rin ni Ronica na asikasuhin ng asawa kaya napagsulo na siya. Isang bagay lang naisip niya. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa pinakamalapit na sari-sari store para bumili ng beer. Nakatanaw si Patrick buhat sa veranda at kitang-kita niya na yakap-yakap ni Namira ang 6 na boteng beer at ngayon ay papasok na sa katapat na bahay. Sino kaya ang iinom ng beer? Nasa veranda siya ng mga oras na iyon at nag-iisip kung paanong kakausapin si Namira. Sinadya niya kasi itong hindi pansinin kanina. Hindi kasi niya ito maipakilala sa mga bisita niya dahil ang gusto niya ay kapag girlfriend niya na ito at sa kanya na ipapakilala. Mahirap na. Baka kasi tuksoin sila ng mga kaibigan niya at mapahiya siya kung i-reject ni Namira ang panunokso. Hindi nga niya alam kung paano liligawan ng dalaga. Takot siyang mabasted. Pero ano ang ibig sabihin ng mga beer na dala nito? Hindi naman yata lasinggero si Rodolph. Maya-maya ay lumabas sa katapat na veranda si Namira at bit-bit pa rin ng 5 bote ng beer. Siya ang iinom? Gamit ang sariling ngipin at binuksan nito ang isang boteng beer. Hoy, Namira! Anong ginagawa mo? Tawag sa kanya ni Patrick kung kaya naudlot ang pag-inom niya ng beer. Tumingin siya rito pero pairap na iniwasan ng tingin bago itinuloy ang pag-inom ng beer. Sa totoo lang ay hindi siya sanay na uminom ng beer. Ang sama kaya ng lasa pero kailangan panindigan niya ito at nasimulan niya. Diretso niyang inubos ang laman ng beer. Pagkatapos noon ay nagbukas siya uli ng panibago at walang kemeng tinungga iyon. Mapait at hindi masarap ang pakiramdam pero tinis niya ang lasa. Ito lang ang tanging paraan para maipakita niya kay Patrick ang kanyang inis at sama ng loob. Namira! Tama na yan! Bakit ka umiinom? Hindi niya pinansin si Patrick.
Isinunod-sunod niyang inumin ang pangatlong bote. Pero sinamaan na siya ng sikmura dahil hindi naman siya talagang umiinom. Tuluyan siyang nahilo at nagsuka pa man din. Lumungay-ngay ang ulo niya sa mesa. Ha? Hindi ko alam na lumabas yan. At uminom ka mo sa veranda? Naku, hindi naman marunong uminom yun. Anong problema nun? Gulat na react ni Ronica nang kumatok siya. Kaya nga napasugod ako. Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Tuloy ka, Patrick. Ikaw na ang bahala mag-asikaso sa kaibigan ko. Sa palagay ko ay may kinalaman yun sa'yo. Sa palagay ko nga, ayaw kasi akong pansinin kahit anong kausap ang gawin ko. Nagtungo sila sa veranda at dinatnan niya si Mira roon na nakalugmok sa mesa at walang malay. Hindi niya matukoy kung lasing or nakatulog ito. Alam mo ba na excited pa yung dumating dito bitbit ang isang bag na damit at dito na raw muna siya. Hindi ko talaga alam kung bakit biglang naglasing yan. Pwede bang humingi ako ng permiso sa iyo na samahan ko muna ito sa kwarto niya? Huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama sa kanya. Kahit naman gawan mo ng masama ang babaeng yan, buti kong magtagumpay ka kung ayaw niya. Ganun ba yun? Oo no, ang lakas manipa at manuntok niyan. Mabuti pa ay kargahin ko na ito at dalhin ko sa kwarto niya. Siya, ikaw ang bahala. Siguraduhin mo lang na hindi mo siya pepersahin ha. Promise, hindi ko sisirain ang tiwala na yan. Salamat. Naipasok niya ito sa kwarto at nahiga sa kama. Ang kaso, nabasa ito ng suka ni Mira. Nangialam na siya ng damit nito. Kumuha ng loose t-shirt at short, bago iyon ay lakas loob na hinubaran ng babae. Bago niya napunasan ng bimpo para linisan ay nagising ito. Malakas na tili ang pinakawalan niya. Sabay halbot ng kumot at itinabing sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Pexman, wala akong ginagawa. Binitbit lang kita at hiniga dito sa kama. Binungusan lang sana kita dahil nabasa ka ng suka mo. Siguraduhin mo lang ha, na wala ha, kundi ay sasamain ka sa akin. Kinuha niya ang kanyang damit na marahil ay siyang gagamitin ni Patrick na pambihis sa kanya at habang nakatago sa lalim ng kumot at nagsuot ng saplot. Bakit ka ba umiinom? Ano bang problema mo? Bakit ka ba nakikialam pa? Siyempre, dapat kitang pakialaman kung malasing ka kaya at tumalon sa veranda. Paano na ako? Anong paano ka? Untag niya rito. Paano pa ang plano kong pagpapakasal? Ano ang kinalaman ko roon? Di nawalan ako ng bride. Bride? Oo, ikaw kasi ang magiging bride to be ko. Kung tumalong ka sa veranda, ay baka nabiyudo na kagad ako. Ganun ha? Nangingipot ang labi niya at saka binigyan ng suntok si Patrick sa panga. Aray ko! Tama pala si Ronica. Masakit ka nga manuntok. Bakit mo ba ako sinasaktan? Anong bride ang sinasabi mo? Baka kala mo hindi ko narinig kanina na plano mo ng pakasalan doon sa patibong mo. Anong patibong? Huwag kang magkakaila. Dinig na dinig ko kanina na kinakantsawan ka ng mga kaibigan mo kung kailan ka magpapakasal. At sabi mo pa ay kayo na ng pati na yun ang bahala. Totoo yun. Inaamin ko. Inaamin mo? Oo. Sa kabilang panga na naman niya sinuntok. Nakakadalawa ka na ha. Isa pa, hahalik ka na talaga kita. Subukan mo lang. Sinungaling ka. Ang lakas ng loob mong magsalita nang hindi mo kayang panindigan. Tinatluhan niya ng sapok ang lalaki. Aray ko, grabe na to. Kapag hindi ka inawat ng kakasapok sa akin ngayon, baka tuluyan matabingi ang mukha ko. Bigla siyang hinarap ng lalaki at hinawakan sa magkabilang balikat. Alam mo, lahat ng sinasabi ko ay kaya kong panindigan. Kapag sinabi kong papakasalan kita, papakasalan kita. At kapag sinabi kong hahalikan kita, hahalikan talaga kita. Hindi ako bingi. Huwag mo akong sigawan. Biglang ikinulong ni Patrick ang mukha niya sa mga palad nito
at saka pisiniil siyang hinalikan. Nanlaki ang mga mata niya noong una pero napapikit na iyon nang maramdaman ang matamis na halik ng binata. Naging mapagbigay at mapag-ubaya siya habang ninanamnam ang unang halik na natikman niya. Ano? Mananapa ka pa? Bunsol nito nang kumalas ang labi sa kanya. Sa halip na sumagot ay sinapok na naman niya ito at pinatamaan sa gitna ng muka. Aray ko! Sumusobra ka na talaga! Pinigilan nito ang dalawang kamay niya at kahit na anong pagpupumiglas niya ay hindi siya nakawala. Nagpagulong-gulong na sila sa kama hanggang sa sahig pero wala siyang nagawa para makawala kay Patrick. Hanggang sa maibabawan na siya nito. Ano? Lalaban ka pa ha? Makinig ka mabuti. At itanim mo dyan sa kukote mo na ako ay matagal nang in love sa'yo. Si Patty, ate ko yun. Siya ang dahilan kung bakit nasangla ang lupa namin kina Senyora Teresa. Yung kasal na narinig mo, para sa atin yun. Dahil ikinikwento na kita sa ate ko. Ngayon, sumagot ka ng matino. Mahal mo ba ako o hindi? Mahal. Talaga? Sinagot ka na nga eh. Kung gayon, paay ka ng papakasal sa akin? Pag-isipan ko muna. Sige, bibigyan kita ng 5 minutes para mag-isip. Ha? Pinakawalan siya nito. Magkatabing naupo sila sa sahig, inakbayan siya ni Patrick. Noong una ay parang umiiwas siya, pero sa huli ay bumigay pa rin siya at humilig na sa balikat ng lalaki. Pero hindi niya na naituloy ang sasabihin. Her lips were zipped by his kisses. Wala na siyang dapat ipagtanong o pangambahan pa. Ang mga halik ni Patrick ang nagpapatunay na totoo nga ang sinasabi nito, zip lips once more. This time, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halik.